Hala, may bunga na pala yung aking ampalaya. Kaya lang bakit ganito ang kanyang bunga mga kalola? Gulat na gulat ako. Oh. Kasi yung buto na inano ko dito, yung ampalayang ligaw ito pero kukunin ko na siya. Ayan oh, mura pa siya pero kukunin ko na. Gulat na gulat talaga ako. Sabi ko bakit ganun ang bunga? Ang tinanim ko dyan ay yung ampalayang ligaw, yung bilog, pero bakit ganito yung bunga niya? Ayan, meron pa siyang pausbong, oh. Hala, bakit nagkaganito yung bunga ng aking ampalaya? Timing naman kasi nagluluto ako ng gulay mga kalola. Natingala ako, sabi ko, hala, may bunga na siya, pero bakit ganun hindi siya bilog? Ang tinanim ko dyan, ang binhi ng inano ko dyan ay yung bilog na ampalaya, yung ampalayang ligaw. Pero okay na rin kasi nakakuha na ako ng isang bunga, oh. Timing naman ngayon kasi nagluluto ako ng gulay. Kaya ihalo ko na siya kahit mura pa siya mga kalola, o diba? Ayan, nakasalang na nga yung aking sitaw kalabasa, o ginisa ko lang sa sibuyas, kamatis, luya. Tapos meron akong konting hipon. So ito, ayan. Ayan, oo. Halagang 50 pesos mga kalola. Tapos bumili ako na ng instant gata kasi na ano na akong magpiga-piga. Ayan, gagataan ko siya. So ito maihahalo ko ngayon. Ayan mga kalola, ang sarap talaga may sariling tanim ka, o diba? Tapos meron dito yung tira kong malunggay kahapon. So ayan yung aking lulutuin ngayon for today's tanghalian. So hiwain ko muna itong maliit natin na ampalaya para maihalo natin ngayon dito sa ating gugulayin. Gulat na gulat talaga ako. Sabi ko, lah, bakit ganun ang bunga? Bilog yung itinanim ko, ang bunga mahaba, pero okay lang. So isama ko na siya pati buto kasi murang-mura pa naman siya. Ayan siya, oh. Murang-mura pa. Pero pinitas ko na para maihalo ko dito sa aking gulay. Timing naman yan mga kalola, maisama ko na siya, o diba? Ang sarap ng may sariling tanim, o kahit konti, makatikim tayo ng sarili nating ani. Ayun, at ihabol natin doon sa ating sitaw at saka kalabasa. Yan ang kainaman kahit na may maliit kang lupa, taniman mo. Tapos pag ano, may maaani ka, o diba? Ayan, ihabol natin para maisama na siya sa luto ngayon. Natuwa talaga ako sa aking tanim na ampalaya. Ang binhi ay bilog, tapos ang bunga ay mahaba. Ayan. Di ko sinabay yung hipon mga kalola kasi minsan pag na-overcook, matigas kasi yung gulay. Papalambutan ko muna kasi pag na-overcook ang hipon, mahirap tanggalin ang kanyang balat. Parang papulahin lang natin, ihulog na lang natin yan mamaya, isabay ko na lang sa gata, o diba? Meron na tayong instant ulam. Kung napapansin ninyo mga kalola, mahilig talaga ako sa mga dahon ng malunggay. Kasi nga, sa edad natin ngayon talaga, kailangan natin ng mga masusustansyang pagkain. At isa sa mga gulay na masustansya itong malunggay mga kalola. Marami ang benepisyo na ibibigay nito sa ating katawan. Katulad ng panlalabo ng ating mga mata. Nagbibigay yan kasi may lutein yan mga kalola. So, dapat talaga sa mga nagkakaedad na katulad natin, kain tayo ng mga healthy foods, iwasan yung mga unhealthy kasi kung gusto nating mabuhay ng mahaba, o diba? Katulad yan, at mga nag-aalaga ako ng aking mga apo, syempre gusto ko makasama rin sila ng matagal. Kaya kain lang ng mga masusustansyang pagkain. Sabi nga kahit mahirap ang buhay, hindi hadlang yan para hindi tayo makakain ng mga masusustansyang pagkain. Mas masusustansya pa nga itong ating mga kinakain na gulay. Yan, mga fresh na gulay. Ito fresh ko to, galing to sa aking kalola kahapon. Kasi nagtinola ako kahapon. Ganito rin ang halo, malunggay at saka papaya din. So nagtira ako ng konti. Kaya ito naman ngayon, hinanapan ko naman siya ng ibang katambal na gulay. O diba? Yan nga. Tignan natin kung luto na yung ating sitaw. Masarap din yung sitaw na half cook, pero mas masarap pag ginataan mo kasi yung sitaw ay yung
malambot na. So, malambot na rin yung itong ating kalabasa. So, kunting luto na lang. Maya-maya ilagay na natin yung ating gata. Ito, ibabaw ko na lang yung hipon. Hindi naman yan maglalansa kasi mayroon namang luya yan na ginisa ko kanina. Para pampaano ng lansa. Tapos, kasi kung isabay ko yan mga kalola sa gulay, ma-overcook siya. Ayan, idagdag ko na rin itong ating instant gata. Instant gata na lang yung ginamit ko. Pero minsan pag masipag akong magpiga-piga, yun talagang natural. Pero okay naman na itong instant gata. Ayan, pakuluin ko lang bago natin ilagay yung ating dahon ng malunggay. So ayan, may masarap na tayong ulam mga kalola. Mag-add din pala ako ng paminta powder pampa-enhance ng lasa ng ating ginataang gulay. O diba? At idagdag na rin natin itong malunggay ribs na masustansya at paborito ng inyong kalola. So, ayan, maluluto na yung ating masarap na ulam for today's tanghalian. Ayan, happy cooking mga kalola. Happy eating. Kumakain din ba kayo ng mga ganitong luto? Kung oo naman, comment naman ng yes dyan sa baba. O, diba? Ayan, tikman natin kung okay na yung kanyang timpla. Para kung hindi ay mai-adjust natin. Ayan, sarap. Tama-tama lang yung kanyang timpla mga kalola. So, ayan. Hanggang sa muli. Follow for more. Love you all.